Ang pagkakaroon ng hollow back at masyadong nakatungong balakang ay kadalasang magkasama. At nagdudulot ito ng maling postura at tensyon na maaaring umabot pa sa itaas ng katawan. At sa pamamagitan ng 4 na tiyak na ehersisyo na gagawin natin ngayon, marami kang magagawa laban dito. Mapapabuti mo ang iyong postura, mas gaganda ang pakiramdam mo. Sumabay ka at subukan mo. Para makita mo kung ano ang ating pagtatrabahuhan ngayon, tingnan mo ang kalansay mula sa gilid. Laging naroroon ang bahagyang pagkakabali ng likod. Kailangan ito ng katawan, pero ilang kalamnan ang nagbabago nito. Ito ang tagabaluktot ng balakang. Nagsisimula sa ibaba ng hita pataas sa singit. Ang isang bahagi ay papunta sa balakang at ang isang bahagi naman ay direktang nakakabit sa lumbar spine. Habang tumitindi ang tensyon dahil sa madalas na pag-upo, lahat ito ay nahihila sa harap. Ibig sabihin, ang lumbar spine ay nahihila papunta sa harap at ang balakang ay nahihila rin papunta sa harap. At dahil dito, nagkakaroon ng parang dobleng paghila papasok. At lalong lumalalim ang hollow back at may isa pang epekto na nangyayari. Kapag lalong lumalalim ang hollow back, nandito ang mga extensor ng likod. May mga extensor ng likod na dumadaan lang sa ilang bertebra at lalong umiikli at naninigas. Ibig sabihin, habang lalo itong hinihila paabante, habang lumalaki ang hollow back, lalo namang umiikli dito. At ang mga ehersisyo na gagawin natin ngayon ay eksaktong laban dito. Sinasabi ko, mararamdaman mo agad ang epekto dahil ang ehersisyo ay tumutumbok sa pinagmumulan ng problema. Sa unang ehersisyo, mahalaga na ang balakang ay nasa tamang posisyon mula pa lang sa simula. Ngayon, kabaligtaran na ang posisyon kumpara sa dati nating paliwanag. Kaya ang gagawin natin, itatama muna natin ang balakang na maaaring nakatagilid paabante. Hanggat kaya mo, hanggat posible, sinusubukan mong itama ito. At para magawa yon, itulak mo ang iyong singit paabante at bahagyang hilahin papaloob ang iyong pusod. Mapapansin mo siguro na may tension dito. At pagkatapos, sumandal ka sa pader para mas maging matatag ang posisyon mo. Itulak mo palalo ang iyong singit paabante at hilahin palalo ang iyong pusod papaloob. At mararamdaman mo agad ang paghatak sa may singit. Maaaring umabot hanggang harap ng balakang dito. At ginagawa mo ito ng mas matindi pa. Hanggang doon. Hanggang sa kaya mo pang tiisin ang tindi nito. Kaya nararamdaman mo ang kirot sa singit, minsan sa may bulbol, papasok sa tiyan, kaunti sa ibaba, at pati sa likod. At kapag naramdaman mo ito sa likod, ayos lang. Dahil alam mong tinutulungan mong maibsan ang pananakit ng likod mo. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-abante paatras, itulak paabante ang mga singit, at hilahin papasok sa pusod. Huwag kang magtaka kung nahihirapan ka dahil sa madalas na pag-upo. Ipinakita ng bagong pagsusuri ng health insurance. Dati mga 8.5 oras akong nakaupo kada araw. Ngayon, nasa 10 oras na o higit pa. Lalong tumitindi ito. Saan ito galing? Dahil ba sa trabaho sa harap ng screen? Anong gagawin natin ngayon? Gagawin natin ngayon ang kabaligtaran ng pag-upo. Yumuko tayo paabante at iunat natin ang likod paatras. At dahil dito, nababalansin nito ang pangunahing bahagi ng pagikli ng mga kalamnan na dulot ng pag-upo. Patuloy yumuko paabante ngayon. At ngayon, kailangan din nating palakasin ang mga kalamnan na gusto nating pahabain. Ibig sabihin, manatili ka lang sa posisyon na yan at gamitin ang lakas ng tiyan at balakang para itulak pataas ang iyong katawan. Parang gusto mong itulak palayo ang pader, pero hindi ka gagalaw kahit kaunti. Sige, mag-relax ka ulit at lumapit ka pa ng kaunti. Mapapansin mong pagkatapos mag-tense, mas makakapasok ka pa sa stretch. Ibig sabihin, pinapalakas at ini-stretch natin ng sabay. At ulitin mo, mag-tense ka ulit, mag-relax, tapos pumasok ka pa ulit sa stretch. At ulitin mo, mag-tense ka ulit, mag-relax, at pumasok ka pa ulit sa stretch. At ngayon, gusto pa natin ulitin. Pwede mong itaas ng kaunti ang mga braso mo, aktibong gamitin ang mga likod na kalamnan para lalo pa tayong ma-stretch. Pwede mo ring iatras ang ulo mo kung komportable sa'yo. At dahan-dahan mo pa itong iatras. Ngayon, natututo ang mga tagabaluktot at tagatuwid ng balakang mag-usap. Sino ang hihila at kailan? At pagkatapos, bigyan ng tamang bigat ang kasukasuan ng balakang at ang mga disk sa gulugod mas kaunti at mas nakatutok para walang maging problema. Sige, tumayo ka at damhin mo.
Pwede mong mapansin na, ay, hindi na ako nahihila paabante tulad dati. Kasi nag-trigger na tayo ng kaunting pag-unat. Pero paiigtingin pa natin yan ngayon gamit ang isang espesyal na ehersisyo. Nakatayo ka ng lapad balikat. Magsisimula tayo sa kanang paa. Iatras mo ang iyong kanang paa. Ilagay ang kanang kamay sa ilalim ng kanang puwitan at kaliwang kamay sa pusod para makontrol ito. At ngayon, itulak mo ang iyong kanang kamay pasulong sa iyong kanang singit at ang kaliwang kamay mo naman ay itulak ang katawan mo paatras. At mapapansin mo ang pakiramdam na naranasan mo sa magkabilang bahagi kanina mas sa kanang bahagi dahil doon natin ginagawa ngayon ang pag-uunat. Ang bentahe dito, mas masinsinan nating natututukan ang isang bahagi, ang kanang bahagi ng mga kalamnan na nagpapaliko ng balakang at naaapektuhan natin ito. Disbentahe, kalahati lang ang pinapraktis. Bentahe, mas tutok at tiyak nating natututunan ang isang bahagi, kaya dapat mo agad mapansin ang pakiramdam nito. Oo, maganda, iunat ulit. Lagi lang itulak paabante. Ngayon, kailangan natin ng lakas na ehersisyo, pero hindi tayo sasandal sa pader. Ngayon, itulak mo ng malakas gamit ang kanang kamay sa ibabang bahagi ng kanang puwitan. At iyon ang pumipigil sa'yo na makataas. Gusto mong umangat pero hinaharangan mo ng braso mo, kaya hindi ka makakaangat. Ganito, pwede tayong magkontralakas, parang may pader. Pakawalan ulit at ipagpatuloy ang pagunat. Ay grabe, nararamdaman ko rin. Sobrang intense nito. Ulitin natin, kahit pilitin mo pang umangat, mas malakas ang pagtulak ng kamay mo sa puwitan kaya hindi ka makakaangat. Pakawalan ulit at ipasok pa ng kaunti. Nakakapagod ito, pero tiisin mo lang, sulit ito. At ulitin natin, itutulak mo pataas, itutulak mo ng kamay ang puwitan, pakawalan mo, at ipasok mo ulit ng mas malalim. Hilahin mo ulit pabalik, itulak ang balakang paabante at katawan paatras, ulitin, at dahan-dahan kang lumabas ulit. Mapapansin mo, sobrang intense nito. Damain mo, malamang nararamdaman mo na ang pagkakaiba ng kaliwa at kanan. Kung pareho ang bilis ng gulay mo, umatras ka ng isang hakbang. Kaliwang kamay sa ibabang bahagi ng puwitan, kanang kamay sa ibabaw ng pusod. At ngayon, itulak mo paabante. Ang kaliwang singit. Itinutulak ng kanang kamay ang tiyan at katawan paatras. At papasok ka hanggat maramdaman mong matindi ang pag-unat at kaya mo pa itong tiisin ng positibo. Yung sakit na kaya pang tiisin at komportable ka pa. Lagi kang mas lumalalim. Kung di ka makatayo ng matatag, humawak ka na lang gamit ang kanang kamay at wag nang humingi ng tulong. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pag-abante gamit ang kaliwang bahagi ng balakang. Huminga ng maayos. At ngayon, gusto mo ring bumangon, pero hinahawakan mo ang kaliwang kamay mo sa may puwitan. Parang pinipigilan mong umangat, tapos bibitawan mo ulit at itutuloy mo pa ang pagpasok. At ulitin natin, gusto mong umangat, pero sabay mong itinutulak ng kaliwang kamay mo kaya hindi ka makakaangat. Sa katawan, bibitawan mo at papasok ka pa ng kaunti. At ulitin natin, itinutulak mo, gusto mong umangat. Bibitawan mo at papasok ka pa ng kaunti. Bibitawan mo ng buo. Itutulak mo ang balakang paabante. Hihilahin mo ang pusod at katawan paatras. Palalim ng palalim. At kaunti pa. At abutin mo ang hangganan. Kaunti pa. At dahan-dahan kang lalabas muli. Subukan mong maglakad ng ilang hakbang. Damhin mo muna. Oo, mas magaan na, nararamdaman mo rin ba? At ngayon, alalahanin mo. Kanina, nabanggit natin na yung mga nagpapatuwid at maiiksing kalamnan sa ibaba ng likod ang mas naninigas. At paluluwagin natin ulit sila ngayon. Gagawin din natin ito habang nakatayo. Tulad ng pagtayo mo ngayon, na kasing lapad ng balikat ang pagitan ng mga paa. Pwede mong bahagyang i-bend ang tuhod mo, tapos dahan-dahan kang yumuko pababa mula sa itaas ng balakang. O, subukan mong yumuko mula sa itaas ng balakang. At mapapansin mo, mararamdaman mo agad ang hatak sa ibabang bahagi ng likod mo.
Sumuporta ka ng kaunti sa mga tuhod mo. At pagkatapos ay pwede mong dahan-dahang ibaba ang sarili mo. Paisa-isa. Doon sa 3 ehersisyo na ginawa natin kanina. Yung mga kalamnan na yon ay pinaikli talaga. Dahil palagi tayong umaatras. Kaya kailangan ng kaunting sandali bago natin muling mapahaba ang mga ito. Mapapansin mo agad kung paano ito humihigpit, gumalaw ka ng ganito at dahan-dahan kang bumaba pa para tuloy-tuloy mong hinahatak palayo, kaya mararamdaman mo na ang pag-unat sa ibabang likod. Pwede kang mag-eksperimento. Iunat pa ang binti para mas masuportahan ng balakang at mas makababa ka. Huwag mo lang iunat ng sobra hanggang sumakit ang likod ng tuhod mo. Dahil iyon na ang magiging limitasyon. Dapat sa itaas ng likod maramdaman ang pag-unat, hindi sa likod ng tuhod. Kaya huwag masyadong iunat ang mga binti. Dahan-dahan pang bumaba ng kaunti. Isipin mo rin ang paghinga. Subukan mong bumaba pa ng kaunti habang humihinga ka palabas. At pagkatapos ay hawakan mo ang sarili mo. Hanggat kaya mong abutin sa ibaba, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod ng mga binti at dahan-dahan mong simulan hilahin pataas ang iyong katawan. Na siyempre hindi mo magagawa dahil hawak mo ang sarili mo. Bitawan mo ulit at bumaba ka pa ng kaunti. At ulitin mo, hilahin mo ulit pataas. Palaging dagdagan pa, bitawan mo at bumaba ka pa ng kaunti. At ulitin mo ulit, gusto mong pumunta pataas. Bitawan mo at bumaba ka pa ng kaunti. Pagkatapos, aktibo mo ulit hihilahin. Sa huli, pababa ka pa ng pababa. Iunat mo rin ang mga binti, dagdagan pa, para mas suportado ng balakang ang likod ng hamstring. At pagkatapos, dahan-dahan kang bumalik sa dati. At damhin mo muna, gumalaw ka ng kaunti ng malaya at alamin mo kung ano ang positibong nangyari ngayon. Maglakad ka ng ilang hakbang at damhin ito. Kumusta? Natapos mo ba ang mga ehersisyo? Napansin mo ba kung saan sumasakit at kung paano ito nakakapagpalaya? Mag-comment at i-share ang video na ito. Maraming tao ang may malalim na kurba at totoong pananakit sa likod. At matutuwa sila kung makakatanggap sila ng tip mula sa'yo kung paano nila matutulungan ang kanilang sarili.